Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng madilim at masukal na gubat, may isang kwentong matagal ng pinag-uusapan ng mga matatanda. Isang kwentong kasing tanda ng mga punong nakatayo sa kagubatan, ang alamat ng mga aswang. Marami na ang nawala sa kagubatang yon at hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Sinasabi ng ilan na naligaw lang sila, habang ang iba naman ay naniniwalang may mas madilim na lihim ang kagubatan. Isang gabi, tatlong magkakaibigan ang nawala matapos pumasok sa gubat upang mangaso. Wala silang iniwang bakas ni isang palatandaan kung saan sila maaaring nagpunta. Naghintay ang kanilang pamilya, umaasang babalik sila, ngunit lumipas ang isang linggo at wala pa ring balita. Sa takot na baka hindi na sila muling makita, isang grupo ng matatapang na kalalakihan ang nagdesisyong pumasok sa kagubatan upang hanapin sila. Isa sa mga pinuno ng grupo ay si Mang Dario, isang veteranong mangangaso na pamilyar sa mga lihim ng kagubatan. Kilala siya bilang isang taong hindi basta-basta naniniwala sa mga alamat, ngunit alam niya ring hindi maaaring balewalain ang mga kwento ng matatanda. Habang patuloy silang naglalakad sa ilalim ng kakapal na mga puno, napansin nilang parang may kakaibang katahimikan sa paligid. Wala man lang huni ng ibon o kaluskos ng mga hayop. Habang lumalalim sila sa kagubatan, unti-unting bumibigat ang kanilang pakiramdam. Pakiramdam nila ay may mga matang nakamasid sa kanila, ngunit tuwing lilingon sila, wala silang nakikitang kahit na sino. Hanggang sa isang gabi, nang sila ay magpahinga sa tabi ng isang sapa, may narinig silang mahihinang boses. Tila mga bulong na nagmumula sa kawalan. "May tao ba diyan?" tanong ni Mang Dario habang hawak ang kanyang itak. Walang sumagot. Ang tanging narinig nila ay ang malamig na hangin na dumaan sa kanilang paligid. Ngunit ilang sandali lang, bigla nilang nakita ang anino ng isang nilalang sa di kalayuan. Hindi ito mukhang tao. Mabilis silang nagtipon at inihanda ang kanilang mga armas. Alam nilang hindi sila nag-iisa sa kagubatang ito. Sa kalagitnaan ng dilim, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan, isang pamilyar na boses. Isa sa mga nawawalang kabaryo o isa lamang patibong upang sila'y maakit sa mas matinding panganib. Ang kanilang desisyon sa susunod na sandali ang magtatakda kung sila ba ay makakauwi ng buhay o sila rin ay magiging bahagi na lang ng mga alamat na kinatatakutan ng lahat. Nagkatinginan ng grupo, malamig ang pawis na dumadaloy sa kanilang mga noo. Ang sigaw na narinig nila ay malinaw, pero hindi nila alam kung saan ito nanggaling. Lumakas ang kabog ng kanilang dibdib. Alam nilang may nawawalang mga kabaryo, pero paano kung patibong lang ito? Humakbang si Mang Dario, marahang lumapit sa direksyon kung saan sa tingin niya nagmula ang sigaw. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang kanyang kumpare na si Nestor ay sumunod sa kanya, hawak ang isang lampara na bahagyang nagbibigay ng liwanag sa kanilang nilalakaran. Ang iba naman sa grupo ay nagpaikot, sinisiguradong walang kahit anong panganib na biglang susulpot mula sa dilim. Habang palalim ng palalim ang kanilang paglalakad, unti-unti nilang napansin ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila mas mabigat at may kakaibang amoy na hindi nila maipaliwanag. Para itong halo ng lupa at isang bagay na nabubulok. Hindi nila alam kung iyon ba ay mula sa mga nabuwal na hayop o may ibang bagay na mas nakakikilabot. Mang Dario, hindi kaya pulong ni Nestor, hindi na itinuloy ang kanyang sasabihin. Hindi na kailangang sabihin dahil alam nilang pareho ang iniisip nila. Maya-maya pa, napansin ni Kaloy, ang isa sa mga mas batang kasama nila, ang mga bakas sa lupa. "May dumaan dito," sabi niya habang itinuturo ang malalalim na yapak sa mamasa-masang lupa. Mukhang may humila ng isang mabigat na bagay, parang katawan ng tao. Lalo silang kinabahan, pero hindi sila umatras. Sinundan nila ang bakas hanggang sa umabot sila sa isang bahagi ng gubat na tila hindi pangkaraniwan. Mas siksik ang mga puno rito at parang mas madilim kaysa sa ibang bahagi ng kagubatan. Bigla may narinig silang kaluskos sa mga dahon sa kanilang likuran. Agad silang nagbalikwas, inihanda ang kanilang mga sandata. Pero nang pagmasdan nila, wala silang makita. Wala ni isang gumagalaw. "May sumusunod sa atin," bulong ni Mang Dario. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin, may narinig na naman silang ingay, mas malapit na ngayon.
Isang anino ang dumaan sa gilid nila, mabilis at hindi maaninag ng maayos. Para itong isang malaking nilalang na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Halos hindi makagalaw si Nestor sa kinatatayuan niya. Pakiramdam niya ay lumalamig ang kanyang katawan. Ano ang kanilang nakakaharap sa kagubatang ito? At ang mas mahalagang tanong, nasaan ang mga nawawalang kabaryo? Tahimik na nagpalitan ng tingin ng grupo, pinakikiramdaman ang bawat paggalaw sa paligid. Ang malamig na hangin ay tila may dalang babala at ang mga aninong gumagalaw sa dilim ay parang mga matang nagmamasid sa kanila. Alam nilang hindi sila nag-iisa. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Kaloy. Para bang may nakatingin sa kanya mula sa likod. Dahan-dahan siyang lumingon, pero sa kanyang pagkagulat, wala siyang nakita. Tanging madilim na kakahuyan lamang. Pero bakit parang may malamig na hanging dumaan sa kanyang batok? Napalunok siya, pinilit na huwag magpadala sa takot. Samantala, si Mang Dario ay lumapit sa isang puno kung saan may kakaibang marka sa katawan ng kahoy. Parang matatalas na kuko na humiwa rito. Lumang gasgas na ang ilan, ngunit may mga bagong bakas na tila sariwa pa. Sinuri niya ito sa katumingin sa lupa. May mas malinaw na bakas ng paa, pero hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito ordinaryong yapak ng tao. Hindi ito gawa ng kahit anong hayop na kilala ko, mahina niyang sabi, ngunit sapat na para marinig ng grupo. Lalo silang naging alerto. Si Nestor ay may hawak ng mahigpit sa kanyang itak at ang iba ay nag-ipon sa gitna, nakabantay sa bawat sulok. Kung anuman ang nasa gubat na ito, siguradong hindi nila dapat baliwalain. Maya-maya, narinig nilang muli ang sigaw. Mas malapit, mas malinaw. Tulong! Isang tinig ng lalaki ang pumunit sa katahimikan, puno ng takot at desperasyon. Nagmadali ang grupo, tinungo ang pinagmula ng sigaw. Pero bago pa sila makalapit, biglang may gumalaw sa kanilang harapan. At doon nila nakita, isang bagay na hindi nila inaasahang makita. Sa pagitan ng manipis na ulap ng hamog at liwanag ng lampara, unti-unting lumitaw ang isang figura mula sa kadiliman. Madungis, sugatan, at halos hindi na makalakad, isa ito sa mga nawawalang kabaryo. Si Rogelio, halos mapatid sa pagmamadali si Mang Dario papalapit sa kanya. Rogelio, anong nangyari sa'yo? Tanong niya, tinutulungan itong tumayo. Nanginginig ang lalaki, tila hindi makapaniwala na may nakakita sa kanya. Umalis na tayo. Nariyan sila. Mahina ngunit garalgal niyang sabi. Halos hindi na siya makapagsalita dahil sa labis na takot. Napatingin ang lahat sa paligid, parang sabay-sabay nilang naramdaman ang malamig na hangin na biglang dumaan. May anino sa pagitan ng mga puno, mabilis na gumalaw, halos hindi mahuli ng mata. May narinig silang mahihinang yabag, pabilog na gumagalaw sa kanilang paligid. Hindi lang iisa. Lakad! Bilis! Utos ni Mang Dario, hinawakan si Rogelio habang pilit nilang iniiwasan ang anumang panganib na nagmamanman sa kanila. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang biglang sumabog ang isang malakas na alingaungaw, isang mababangungot na alulong, halu-halong sigaw ng hindi maipaliwanag na nilalang. Ang kanilang lampara ay biglang pumaypay, bahagyang napundi ang liwanag. At sa isang iglap, sa pagitan ng nanginginig na ilaw, doon nila nakita, mga matang nagliliwanag sa dilim, nakapako sa kanila. Isa, dalawa, hindi, marami. Parang huminto ang mundo. Walang gumalaw, walang huminga, hanggang sa isang nakakapanindig balahibong tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang matalim na paghinga, parang nagmumula sa isang nilalang na hindi dapat nabubuhay sa mundong ito. At bago pa man sila makatakbo, isang anino ang sumugod mula sa kadiliman. Sa isang iglap, sumugod mula sa kadiliman ang anino, mabilis, malaki, at may hindi maipaliwanag na anyo. Napaatras si Mang Dario, hinila si Rogelio, habang ang iba naman ay agad na nagbitbit ng kanilang sandata. Ang hangin ay parang naging mas mabigat, parang may puwersang pumipigil sa kanila para makatakbo. Si Nestor, na may hawak na itak, mabilis na pumwesto sa harapan. Maghanda kayo, sigaw niya, ngunit bago pa man niya maitaas ang sandata, isang malamig na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung paano, pero nasa likuran na niya ang isa pang nilalang. Isang anino ang bumalot sa kanya
At sa loob ng ilang segundo, isang matinis na huni ang lumabas mula sa madilim na espasyo sa kanyang likuran. Hindi tao, hindi hayop. Nang lingunin siya ng kanyang mga kasama, nakita nila si Nestor na nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko, parang walang kaluluwa. Nestor? Maingat na tawag ni Kaloy, nanginginig ang kamay habang hawak ang kanyang gulok. Pero hindi sumagot si Nestor. Unti-unti itong lumingon sa kanila at sa ilalim ng mahina nilang ilaw, nakita nila ang isang kakaibang ngiti sa kanyang labi, isang hindi pangkaraniwang ngisi na tila hindi kanya. Biglang bumaliktad ang sitwasyon. Hindi lang nila kailangang labanan ang nilalang sa paligid. Isa sa kanila, ang sarili nilang kasamahan ay tila hindi na nila kaalyado. Umalis na tayo rito, sigaw ni Mang Dario, mahigpit na hinawakan si Rogelio at pilit na hinila ang iba palayo. Pero bago pa sila makatakbo, isang malalim na tinig ang bumulong mula sa kadiliman. Isa lang ang makakalabas. Hindi nila alam kung saan nagmula ang tinig, pero ramdam nila ang bigat ng bawat salitang binitawan nito. Parang pumipigil sa kanilang paggalaw, parang may kapangyarihang bumabalot sa buong kagubatan. Napatingin si Kaloy kay Nestor na ngayon ay unti-unting lumalakad palapit sa kanila, hawak ang kanyang itak sa kakaibang paraan, parang hindi na siya ang dating Nestor na kilala nila. Sa isang iglap, lumundag ang isa pang anino mula sa gilid. Isang matalim na kamay ang humablot kay Rogelio, hinila siya pabalik sa kadiliman. Hindi! Bitawan mo siya! Sigaw ni Mang Dario, pilit na inaabot si Rogelio, pero sa isang iglap nawala ito sa kanilang paningin. At doon nila napagtanto, hindi lang basta pagkawala ng mga kabaryo ang dapat nilang ikatakot. May mas malalim pang lihim ang kagubatang ito at maaaring huli na ang lahat para sa kanila. Nagmamadaling sumugod si Mang Dario papunta sa direksyon kung saan nawala si Rogelio, ngunit bago pa siya makagalaw ng malayo, biglang sumara ang hangin sa paligid. Para bang may puwersang pumigil sa kanya, isang hindi nakikitang harang na nagpapabigat sa kanyang katawan. Narinig niyang sumisigaw si Rogelio mula sa kadiliman, ngunit unti-unti itong lumalayo hanggang sa ang sigaw niya ay naging isang mahina at naglalahong bulong. Si Nestor naman ay unti-unting lumapit sa kanila, dala pa rin ang kanyang itak, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pagkatao. Para siyang isang nilalang na wala ng sariling isip, pinapaandar ng kung anumang madilim na kapangyarihan na bumalot sa kanya. Hindi na nila alam kung kaibigan pa nila ito o isang banta na kailangang labanan. Bitawan mo ang itak, Nestor, pakiusap ni Kaloy. Nanginginig ang kamay habang hawak ang kanyang sandata. Ngunit sa halip na sumagot, biglang nang umisi si Nestor, isang ngising hindi sa kanya. Isa lang ang makakalabas ulit nito. Pero sa pagkakataong ito, ang tinig niya ay tila may kahalong ibang boses. Isang malalim at malagim na tunog na tila hindi mula sa isang ordinaryong tao. Wala nang oras para magduda. Sa isang iglap, sumugod si Nestor, iwinasiwas ang kanyang itak kay Mang Dario. Muntik na siyang matamaan, ngunit agad siyang nakailag at sinikap na pigilan ang kanyang kumpare. Labanan mo yan, Nestor. Hindi ka nila pagmamay-ari, sigaw niya habang pilit siyang nilalabanan. Sa isang saglit, parang may pumasok sa mga mata ni Nestor. Isang bahid ng pag-aalinlangan, isang panandaliang pagbabalik ng kanyang sarili. Ngunit bago pa niya matuluyang magising mula sa pagkakahawak ng madilim na puwersa, may malamig na kamay na sumunggab sa kanya mula sa likuran. Biglang napaatras si Kaloy nang makita niya kung ano ang humawak kay Nestor. Isang nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo na parang tinahi mula sa mismong anino ng kagubatan. Walang mukha, walang hugis, pero damang-dama ang kakilakilabot na presensya nito. Si Nestor ay napaatras, parang may humihigop sa kanya papasok sa dilim. Pumiglas siya, lumaban, ngunit sa huling segundo, bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, lumingon siya kay Mang Dario, bumalik ang pagkatao sa kanyang mga mata, at may isang huling salitang binitawan. Tumakbo, at sa isang iglap nilamon siya ng itim na anino, kasabay ng isang malakas na pag-ihip ng hangin. Napatulala sina Mang Dario at Kaloy. Wala na si Nestor, wala na si Rogelio. Ang natira na lang ay sila at ang madilim na kagubatan na tila hindi pa tapos sa kanila. Nanatiling nakatayo sina Mang Dario at Kaloy, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Tahimik ang buong kagubatan,
ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapanatagan. Parang may nakatingin pa rin sa kanila mula sa dilim, nagmamasid, naghihintay. Tumakbo, naalala ni Mang Dario ang huling salitang binitawan ni Nestor. Iyon lang ang kailangang marinig niya. Hinila niya si Kaloy at agad silang nagsimulang tumakbo palayo, hindi na lumilingon. Habang tinatahak nila ang madilim na gubat, naririnig pa rin nila ang mga alingaw-ngaw ng mga sigaw sa kanilang isipan, ang sigaw ni Rogelio, ang kakaibang boses ni Nestor, at ang bulong ng hindi maipaliwanag na nilalang. Ngunit hindi nila maaaring huminto. Alam nilang kung titigil sila, maaaring hindi na sila muling makakalabas. Ilang saglit pa, sa wakas ay natatanaw nila ang labas ng kagubatan. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa langit, tila isang palatandaan na may pag-asa pa. Halos mawalan na sila ng hininga sa pagtakbo, ngunit hindi nila ito inalintana. Nang marating nila ang gilid ng baryo, agad silang sinalubong ng mga natitirang kabaryo. Ang ilan ay may halong pag-aalala at takot sa kanilang mga mukha. Nasaan sila? Agad na tanong ng isa. Hindi agad nakasagot si Mang Dario. Tumingin siya sa kagubatan sa madilim nitong anino na tila may nais ipaalala sa kanila. Hindi na sila nakabalik, mahina niyang tugon. Nagluksa ang buong baryo, ngunit kasabay nito may isang hindi maipaliwanag na pangamba na bumalot sa kanila. Alam nilang hindi basta-basta nawala ang kanilang mga kasama. Alam nilang may isang bagay sa kagubatan, isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag at marahil ay hindi na dapat pang subukan. Sa sumunod na mga araw, walang sino man ang nangahas na lumapit sa gubat. Ang dating daanan patungo rito ay tinabunan ng mga kahoy at bato, parang isang tahimik na kasunduan sa pagitan nila at ng kung anumang nilalang ang naghahari roon. Ngunit sa bawat hating gabi, may ilan sa kanila na nagsasabing naririnig nila ang sigaw ng isang pamilyar na tinig. Minsan, isang mahina at nagmamakaawang boses, minsan naman isang tinig na bumubulong mula sa hangin. Isa lang ang makakalabas,